Okay, so it's good na this kind of things, these are the white elephant actually dito sa issue na to. Okay, ito, the money, okay, the sponsors, and about this Luis. Dahil alam naman na alright, so hello sa inyong lahat. At ngayon, nandito na naman tayo sa bagong video, bagong upload, at bagong reaction na aking isi-share sa inyo. Medyo pinalitan ko yung background ko para medyo hindi boring. Ayun, if you feel na nadidistract kayo, just tell me on the comment section, no? Para alisin natin. Baka kasi nakaka-distract sa inyo as I share my opinion dito sa video na gusto kong bigyan ng reaction, no? Para mas malinaw. Kasi may mga bagay akong nakita dito sa isang interview uli, no, kay Dave, at ito yung mga questions na actually for me it's good na minention, no, ni Jose, brother Jose, at sinagot ni Dave, no, because on this interview, no, for me I think the Manalastas should answer this or mag-live sila just to answer this question katulad ng mga ginagawa nila before, no, nagla-live lang sila para sagutin itong mga accusation nila Dave at ng mga taong nakapaligid sa kanya regarding dito, no? At ang mga issue na aking tatalakayin dito is about the money, the sponsors, and yung sa kanila ni Luis. No? So, tatlong bagay po yung aking gustong i-share dito sa content ko na to. At bago po ako magsimula, ako po yung muling nagpapasalamat at patuloy na magpapasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik sa channel ko na to at sumusuporta. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? And of course, issue lang po tayo, walang personalan. At lahat po ng aking sinishare dito ay pawang aking opinion, no? Nakabase lamang sa ating mga naririnig, nakabase na papapanood. Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihan fake news. Okay, so I will start with my reaction, no, doon sa isa pang interview kay Luis na sila ay nasa sasakyan. Marami silang napagkwentuhan, no? And I give credit also to Brother Jose. Brother Jose, hindi tayo puro batikos lang sa iyo, ano? Because you brought up this question, no? Na kailangan talaga ng kalinawan. Okay? Para mas malinaw at hindi lang siya puro kwento-kwento o haka-haka na nanggaling kay Dave. So, na dapat para sa akin magkaroon ng kasagutan, no, ng mga Manalastas. So, I'm also calling the attention of Manalastas na Tech June, no, to let us know ano ba yung side ninyo. Yeah? For the clarity. Now, if you don't want to answer, no, I hope you'll end up doing some legal matters. Kasi medyo yung accusation, pera na yung usapan eh. No? Pera na yung usapan and it's not just simply 100,000 but it's a million. Alam naman nating malaking bagay. Kaya bago sila magbigay ng kanilang opinion or ng sagot, no, ang Tekram, allow me to share my opinion, ika nga, di ba? Okay, so ito na po yung video or yung part na kung saan nagpapaliwanag itong si Dave at saka si Brother Jose. Which is majority naman yata ng mga sponsors Yes. pumapabor sa'yo, di ba? Lalo na yung mga sponsor mo talaga pumapabor sa'yo. Wala ka pa namang nababalitaan na part of that fund na for college ay meron ba? May nabalitaan ka na ba na bahagi dun sa 2.7 na yun na sila yung nagbabawi? May nabalitaan ka ba? Wala po. Wala? Ibig sabihin, Lahat po talaga sila, willing po silang kunin yung pera para ibigay para sa'yo. ibigay po sa akin. Okay. Okay. So, yung first part kasi niyan na napag-usapan, yung doon sa 2.7 na withdraw from account ni Dave papunta sa mga Manalastas. No? Yun yung first part niyan. I might do a separate video of that. Mas gusto ko lang kasing ipokusan ngayon itong about sa sponsors. No? Kasi alam naman natin lahat na most of the money nanggaling talaga sa sponsors.
ano yan, given yan. At alam natin kung gaano ka-generous yung mga sponsors nila. And dito, yun nga, nabanggit ni Dave, no? Na most of the sponsors ay gustong kunin yung pera kay Tekram at ah, ibigay kay Dave, no? Okay? Okay, first point. Ah, ito yung dapat na sagutin ng Tekram. Nila Ramil, no? Kung totoo ba yung mga sponsor na to ay gusto, no, na kunin yung pera at ibigay kay Dave. No? Kung sino-sino yung mga sponsor na gustong kunin yung pera. Because I know some of it merong ayaw and some of it may gusto, no? And maybe some bahala si Tekram mag-decide. May mga tipong ganyan eh. So there's a different speculation about that money. So para sa akin, no, because this is a money matters, eh dapat magkaroon ng paliwanag ang Tekram families, no, o ang Manalastas families. And another thing naman na gusto ko ring point out, if no there are sponsors, no, na yun yung gustong mangyari, this issue have been raised and napag-usapan na ang dami ng mga haka-haka, bali-balita. How come, no? Please correct me, no? Bakit hanggang ngayon wala akong naririnig na big sponsors, no? O kahit na sabihin natin small sponsors na nagsasalita about dito sa sinasabi nila, no? Nila Dave at saka nitong si Brother Jose na gusto mong ibigay yung pera. Bakit wala akong naririnig sa mga sponsor na nagsasabi, no, na walang comment section, di ba? Ang daming vloggers na yung mga defenders na araw-araw nagla-live halos, no? Bakit walang pumapasok doon or walang nagpo-post sa Facebook nila or sa mga account nila sa SOCMED na nagsasabing, I'm one of those sponsors na gusto ko pong ibigay yung pera kay Luis, ay kay Dave. The end. Di ba? Kasi sigurado naman ako, yung mga sponsors na yan, they have proof, no, na nagpadala sila kay Tekram. Di ba? So, bakit wala tayong naririnig? Are they avoiding na makasama sa issue na to? But, nagsalita si Dave no, na may mga sponsors, na halos lahat ng sponsors. So, for Dave to be credible on that part, no, ito ay dapat backupan ng mga sponsors na sinasabi. Kasi 'di ba sabi nga ninyo sinisiraan si Dave na lumalabas na puro paninira yung ginagawa kay Dave, no? So in defense of Dave, those sponsors na nagsasabing gusto, no, na kanilang makuha at ibigay kay Dave yung pera, bakit wala pong nagsasalita? And it will help also. It will pressure, no, Ramil or Tekram na ibigay yung pera. Di po ba? Kung talagang ganun na may mga sponsors na nagaganon at sinasabi ninyo na ayaw ibigay ni Tekram yung pera. Di ba? So, mapipressure ang Manalastas. Di po ba? Ayun na yung opinion ko at yun yung para sa akin is tamang gawin. Di po ba? That's why sabi ko sa inyo, the Manalastas and the sponsor, no, dapat magsalita about dito sa sinasabi ni Dave. Kasi sabi niya halos lahat ng sponsors gustong makuha. No? Diba? So, let's hear more about dito sa mga sinasabi ni Dave. Kasi sila po nagsabi kapag sino po gusto may kumuha ng pera, chat lang po sila. Nag-chat sila, wala po silang masabi. Nag-chat talaga sila sa Ramil. Yes. Pero walang response. Bakit kaya ganun? O yan ha. So, nagsabi pa kay Ramil. But I'm not sure, no, kung mayroon na bang statement na nilabas si Ramil about dito sa sinasabi ni Dave na halos lahat ng sponsor. Diba? O, tinawagan daw si Ramil. Sinabi kay Ramil na ibigay yung pera. Diba? Although alam naman natin na hindi ganoon kabilis yan no? Hindi ganoon kabilis yan na basta mo na lang ibibigay yung pera, no? There should be a proper turnover, no?
Kaya mas maganda na magpakita na kay Dave, no? Kay Ramil. Okay? Para maayos. Okay? Kasi hindi naman yan o sige, madali lang talaga yan withdrawin at i-transfer sa account mo. Di ba? But we need to have a documented evidence. Okay? Who are these sponsors, no? Or group, no? Or founders na nagbigay ng pera. Okay? Let's say, ngari, si Founder 1. Ito yung nagbigay. How many? How much amount? No? Kasi, nagsama-sama na yung pera na yan eh. And some of it was used for him. Di ba? Ginamit na sa kanya yan. Yung pera na yan is para sa kanya. So, they need to have accounting on that. Di ba? Hindi ganun kabilis yan eh. Hindi naman ibig sabihin yung 2.7 na yun eh. Hindi pa nababawasan yun para magamit ni Dave, di ba? For sure yan. Now, kung buong 2.7 pa rin yan, okay, sino-sino nagbigay ng 2.7 at sino-sino yung mga gustong magbigay, ibigay kay Dave at alin yung ayaw. No, there should be a proper document and breakdown kasi mahirap na sila Tekram ang balikan yan. No? Madali. Oo, totoo. Madaling i-withdraw yung 2.7, ibigay sa inyo lahat. Iba paano kung binigay sa inyong lahat yung 2.7? Tapos sa 2.7 na yun may nagsabi, bakit mo binigay? Ay, ayaw kong ibigay yan. Gusto kong ibigay kay Luis. Di mo ba? So they need to check, no, details. Kasi mahirap balikan pagdating sa pera. No, there should be a proper accounting, detailing, no, kung sino si group, si Founder 1, si Founder 2, Founder 3, no? O si Founder 1 gusto niyang ibigay, si Founder 3 ayaw niyang ibigay, si Founder 2, bahala ka na raw, Tekram, kung ano yung decision mo. May mga ganun yan. And this sponsor, no, should attest by letting Tekram, no, to talk to them, no, one by one. Hindi ganun kabilis yan, Dave. No, and sa'yo, Brother Jose, oo, madaling withdrawin yan. Pero, yung proseso ng pagbibigay niyan, ang problema. Di po ba? Konting ano naman, lawakan niyo po yung inyong... Brother Jose, huwag kang umayon kay Dave. Mas dihamak na mas may experience ka pagdating sa mga ganitong bagay. Dahil mas nakakatanda ka unless hindi mo rin alam or ayaw mong alamin. No? We're talking of money. Not just thousands. It's million. And contributed by different sponsors group. No? So yun po yung dilemma niyan. Kaya hindi po yan basta-bastang ibibigay. Okay? But still, I want to hear from Manalastas. No? Para sa akin. No? I want to hear from them na totoo ba itong sinasabi ni Dave? And all, of course, the sponsors. No? Hindi po kayo mapapahamak, hindi po kayo madidemanda, no? Kung talaga po kayo yung nagbigay that amount, no? I-mention niyo yung amount. Just i-support dito kay Dave dahil kayo na nagsasabi masyadong binabakbakan si Dave sa social media, no? And yun nga, no, para itong Manalastas, no, na sinasabi niyong ayaw ibigay yung pera, ay ma-pressure. So sino ngayon ang nasa kanino ngayon yung bola para magpaliwanag? Di ba? So yun, ganun niyo po pag-isipan yan. At I know, magiging isa sa punto, no, ng Manalastas tong sinasabi ko. Okay? Na hindi ganun kadali. But I still want to hear from them. Ang tanong sa ba nila nagamit? Hindi pa naman, sabi naman ng hindi pa naman doon nagagamit kasi may pera naman sila eh. Ba't di mo nila kayang ibigay naman? Yun, Hindi, ganito, kung sinabi po nilang may pera sila, given may pera sila kasi may katrabaho sila. Yes, saka may income sa vlog. Yes, pero ba't yung kinukuha ng mga sponsor yung pera, ba't di nila kayang ibigay ng minsanan? Saka mas mabilisan. Yes, kung talagang hindi nila nagalaw yung pera, kung talagang may pera sila, kung talagang kasi nagalaw nila pero kaya nilang bayaran. Okay, tama. Ba't di po nila kayang ibigay? At binigyan pa po sila ng isang linggo para ibigay yung pera. Pero di po nila binigay. Sabi ng sponsor? Yes. Okay? Nagbigay na raw ng 1 linggo. Alam mo, Dave, kahit 1 buwan pa yung ibigay ninyo,
komplikado yung pera, no? Kasi kailangan nilang i-breakdown yan. 1 week is not enough for them to contact those person. 2.7. And maybe we're not just talking about the 2.7. Dahil sa tagal mo diyan sa Manalastas, 5 years, no? They need to account everything. Huwag kayong mag-focus sa 2.7 lang, no? Dahil oras na binalik yan, no? At magkaroon kayo ng closure, lahat yan kailangan detalyado at with proper documentations. Ganun yun, Dave. Kasi kailangan ng Malastas gawin yan dahil meron silang credibility at meron pa silang ibang mga bata na tinutulungan at patuloy na tinutulungan. Okay? So, kaya yung 1 week, Dave, brother Jose, hindi enough yan. No? Kasi kung kayo nakapokus lang sa 2.7, I'm sure the Manalastas is focusing on a larger, no, scale, no? Not only the 2.7, not only the 3 million, not only the alahas and mga gamit mo. Lahat 'yan, no? Kahit na sabihin natin na wala ka ng balak pero 'yan pa rin ang pinag-uusapan ninyo. No, na okay lang sa iyo na mawala yung mga 'yan. Pero hindi yan para kami ng Manalastas. Dahil oras na kinamkam ng Manalastas yan, masisira sila. No? Nang dahil lang dyan sa halaga na yan. Diba? Kayo nga nagsabi na mayaman na sila. Diba? So, bakit pa nila pag-i-interest yan? What they are doing is the proper way. No? Legal way. Ika. Madaling mag-withdraw, madaling i-transfer ang 2.7. Ang tanong, yung kahalagang 2.7 bang yan? Lahat ba? Kayo na yung nagsabi, no? Na karamihan. So, nasaan yung natitira? Oh, malay mo doon sa natitira na yon, no? Na sponsor ayaw at may malaking binigay na amount. Di ba? So, huwag lang kayong mag-concentrate sa 2.7. Kasi kayo, yan lang yung pinag-usapan niyo. Ikaw, brother, kasi hindi mo pinapalawak yung question kay Dave. Hindi yung puro ka lang si sang-ayon eh. Showbiz na showbiz talaga yung mga banat mo, brother. Okay, tuloy natin. Kaya tingnan po natin kung talagang may pera sila, kung talagang mayaman sila. Tapos kaya nila ibigay yung pera, di ba? Actually, yung isang linggo na yun, enough na yun para magtipunan nila yung mga pera. Kasi, withdrawing lang naman yan eh. Actually, kaya nasa safety, nasa safety lang nila yun. Actually, sinasabi ang babaw mo mag-justify, Jose, ng iyong mga paliwanag, Brad. No? Ang babaw mo, Brad. Napakababaw mo. Hindi ka nagdidig deeper para mas lalong ma-elaborate, no? Yung sagot. Sumasang-ayon ka lang ng sumasang-ayon sa sinasabi ni Dave. po nila na sabi po nila mayaman sila. Wala kasi mayaman sila. Actually, wala pa pong 3 days, makukuha na rin 2.7 million. Kung talagang sinasabi nilang hindi nila nagas. Oo, madaling makuha yan, Dave. Madali yan. No? Madali yan. Lalo't alam na, kilala na sa bangko na nagpapasok ng ganong kalaking pera si Ramil. No, madali yan. Okay, pupunta lang sila ngayon sa bangko. Gusto nila yung ganitong amount. Di kinabukasan. Kasi hindi naman yan may certain amount ang bangko sa pagre-release ng pera. No? Now, if you're asking for a larger amount, magpapa-schedule ka. At it's either kinabukasan or the following day. Kasi kailangan ng clearing if we are talking of millions. No? Ganun yun. Hindi yun basta-basta, oo, makakapunta ka sa bangko, makakapagsabi ka kagad, pero depende sa amount na iyong i-withdrawin. No? Or ita-transfer into another account. Kukwestiyonin pa nila yan, bakit kailangan, bakit ganito, bakit ganyan. Oh, Diyos ko naman kayong dalawang nag-usap na hindi ko alam kung ano yung ano yan. Kasi heart-to-heart talk lang kasi, kaya Diyos ko niyo naman, lumagay kayo sa realidad. No, lumagay kayo sa realidad. Ikaw, Jose, no, yung edad yung tanda mo na yan, hindi mo pa alam. Diyos ko.
Kung mayaman sila, kung natabi lang nila. Kahit nga bukas na bukas, Yes, pwede kaya send sa'yo. kukunin ko eh. Di ba may back account Yes. ka naman Ba't ang tanong, ba't di po nila kaya gawin? Ang tanong, nasan po kasi yung pera? Mm. Di ba? Ano, pinapalabas yung kung mayaman kayo para... Ayan, tinatanong ni Dave, Tekram, or Manalastas family, nasaan na daw yung pera? No? That's why I need Tekram to answer this. No? Si Tek June, or silang magkakapatid. They should answer this. No? Para sa akin. kami yung nangangailangan ng pera. No! Hindi kami Saka nangangailangan kung ng tutusin, pera. kung di ko na nga sa'yo natanong, parang di ka na rin masyadong, Yes, ayaw mo lang i-brought up yung issue na yun eh. Actually, wala naman po interest din sa pera kasi anin ko yung pera kung talagang... Kung wala kang interes sa pera, sure ka dyan. Hindi mo pag-iinteresan yung 2.7 or 3 million at yung mga alahas mo, yung singsing mo pa lang na worth 100,000 plus na muntik mo nang mawala? Are you sure? Ha? Hindi ka nag-i-interest? Come on, Dave. Please, maging ano ka sa realidad, no? Magpakatotoo ka sa realidad, Dave. Huwag mo sabihin na hindi ka interesado dyan. Katarantaduhan yan. Ayaw nilang ibigay. Ang tanong kasi hindi naman ako kumukuha eh. Yung mga sponsor po talaga yung Mga kumukuha. sponsor mismo ang Yes. kumukuha para ibigay sa'yo. Yes. Para i-turn over sa'yo kasi ikaw naman talaga yung at the very first. Okay, so mga sponsor daw talaga ang kumukuha. But are you sure na lahat ng sponsor? No? And are you sure na yung mga sponsor na ayaw kumuha is pipitsugin lang ang binigay? No? At kung talagang sigurado ka at most of the sponsors are willing to give it to you, and ito na, months na yung pinag-usapan, matagal ka nang wala sa mansyon, bakit wala akong naririnig, nakikita, or comments or anything, no, na magsasabing gusto nilang ibigay sa iyo yung pera? No? That's why I'm encouraging those sponsors na sinasabi ni Dave na bumabawi doon sa pera na yon. Please, no? Even just a post, no? Kasi hindi naman kayo magpo-post kung wala kayong siguradong hawak na resibo na magpapatunay na nagpasa kayo ng ganung amount kay Tekram. Di ba? And I'm sure naman siguro ang Tekram is may mga resibo sa kung sino-sino nagbigay. Di ba? Unless hindi rin nila tinatabi. Then, that's a problem. No? Pera kasi yan. Proper accounting talaga ang kailangan dyan. No? Maraming nasisira sa ganyan. Kaya dapat it should be presented in details up to sentimo. Hanggang sa sentavo yan. Sagot yung, ayan, during the time na nandun ka sa kanila, hindi naman talaga, masasabi natin hindi ka naman nagpaka-plastic kasi binabaligtad ka nun eh. Na parang, noon mo pa daw pala gustong umalis, bakit pinatagal mo pa daw? Bakit? Kasi para bang lumalabas na nagpaka-plastic ka pa sa loob ng 5 years. Kasi matagal mo daw pala gustong umalis, bakit pinatagal mo pa? Tanong, mabayagan po ba ako? Ayun nga eh. Diyan lang nga po sa... Okay. Ito na yung part na gusto niya nang umalis na tinanong. No? Ang sagot niya, papayagan ba siya? Alam mo, ito nabanggit ko na to sa mga previous content ko. No? Alam mo, Dave, katulad ng mga nasabi ko, ulitin ko ulit. Kung talagang ayaw mo na sa Manalastas, kahit ipilit ni Ramil na mag-stay ka, no? Kahit harangan ka niya, no? At gustong-gusto mong umalis at ayaw mo na sa kanila at sawa ka ng magpaka-plastic, walang magagawa si Ramil. No? Walang magagawa si Ramil. Kahit na sabihin natin hindi ka kinalinga ng nanay Apple mo, pero kung gagamitin mo ang nanay mo para tulungan ka sa pagkuha sa'yo sa mga Manalastas, pwedeng-pwede. Dahil biological mother mo yun. At si Tekram ay isa lang sa mga guardian mo. No? Kung gusto mong umalis. Okay? Hindi mo magawa yan dahil alam mong wala kang tatakbuhan. No, kaya ka nagtitiis, kaya ka nagpapaka-plastic. Dave, aminin mo mat sa hindi. No? It so happen na meet mo, naramdaman mo na itong mga taong kumukup-kup sa'yo ay pwedeng kunin ka at arugain ka oras na umalis ka sa Manalastas. No? Kaya wag mong sasabihin na, papayagan ba ako? Of course, hindi ka papayagan. No? Hindi ka talaga papayagan. Dahil there's a lot of
things to consider na. No? Katulad niya ngayon, yung perang hinahanap ninyo. Oh, marami, Dave. Hindi ka talaga nila papayagan. Lahat ng paraan para ikaw ay kumbinsihin na mag-stay, gagawin ng manalastas yan. Dahil magiging komplikado, no? Yung pag-alis mo. Pero kung gustong-gusto mo, no? At sawang-sawa ka ng makipagplastikan sa kanila at namamaltrato ka, di ba? Wala silang magagawa. No? I don't know kung nai-advise sa'yo yan ng mga ninong mo, no? Ni Stephen, ni Rex, ni Francis, no? Kasi walang magagawa si Tekram. Now I know kung paano talaga ipilit ni Tekram yung gusto niya because of those people. Yung mga pinakita ko sa inyo, yung mga tinulungan ko, yung mga natulungan niya, no? Sila Jason, yung mga nakita niyo sa video, no? During the celebration, no? I know na mag-i-insist si Tekram. Pero kung mas mag-i-insist ka at idadaan ninyo sa batas, walang magagawa si Tekram. Kahit na sabihin pa ni Tekram na naging pabaya si Apple, no, kung ikaw ay 12 years old, no? Pwede ka pa rin kunin ni Apple. Dahil ikaw na mismo ang ayaw kay Ramil. Okay? Kaya wag mong laging sasabihin na kung papayagan ka, hindi ka talaga papayagan. Now, it's your determination against Tekram determination. No? Si Tekram sigurado pipilitin ka mag-stay. Ikaw, ipipilit mo na ayaw mo na. At the end of that conversation, probably and most probably, ikaw ang masusunod. Dahil ikaw na yung umaayaw eh. Di ba? Ikaw na yung umaayaw. Kaya wala na silang magagawa. Sabi na papauwi na ko, di ba? Narinig naman po yun. Nasabi po na sa akin na gusto daw, balik daw po nila. Pauwiin ka. Di ba? Di mo na lang kayo balik. Tinatakot ka ng ganun. Oo po. So, normal yun, natatakutin ka. No? Normal yun. Kasi alam nga ni Tekram, wala kang tatakbuhan. Saan ka pupunta? Sa nanay mo? Oh. So kahit na sabihin natin tinatakot ka, kung gusto mo nang umalis ka na. Di ba? Oh. Bakit ngayon nakaalis ka? Di ba? Bakit ngayon umalis ka? Kasi nga, merong sumalo sa'yo. Yung kulang doon sa plano mo, Dave, walang sasalo sa'yo. Ngayon nakakita ka ng sasalo sa'yo. So, umalis ka. Di ba? Ayan po mga kapambihira. Tapos, ayan, ano lang tayo. Side bit lang tayo ng konti kay Luis kasi lagi ka nakukumpara kay Luis. Naging magkaibigan ba kayo ni Luis? Yes po, magkaibigan po. As in, mag-best friend. Okay, dito si Luis naman yung pag-uusapan nila. May mga revelations dito about sa naging usapan nila ni Luis. No? At meron siya mga screenshots. Okay, so it's good na this kind of things, these are the white elephant actually dito sa issue na to. Ito, the money, okay, the sponsors, and about this Luis. Dahil alam naman natin na nagkaroon ng announcement dati, no? Itong si Dave na magsasalita sila ni Luis. Okay? So, ngayon maganda to. Bring-note up ninyo yung topic, yung issue na to. And I hope, no, kung sakaling mag-live or sumagot sila Tekram, I hope mapag-usapan din to. And I hope makita ko or matsyempohan ko kung magla-live man sila. No, para kung hindi maitanong iba, I will insist in asking these questions, no? Para sa kalinawan ng lahat. 'Di ba? Transparency ang gusto natin. So let's have it, no? So I hope the Manalastas will answer this allegation or accusation na ginagawa ni Dave. Okay? Hindi na mo best friend. Kaibigan, para tropa. Ano yung balikan ko lang ng konti yung patungkol dun sa issue na magsasalita daw kayo ni Luis. Ano ba yun? Confirm ba yun? Account mo ba yun o ibang account yun? Actually, siya yung nasabi sa akin eh. Na? Magsalita daw po kami dalawa. Si Luis? Yes, dalawa po kami. Sabi, tinanong po ka siya. May conversation ka na pwede mong dinarap ko na po sa kanya. Okay? So, Luis.
ikaw, according kay, kay Dave, ikaw ang nag-open ng ah, conversation about sa pag-alis. No? Ikaw ang naghikayat. No? Lumalabas, ikaw ang naghikayat kay Dave na magsalita na kayo at umalis. Kay Ramil. Okay? Ulit mo na. Kasi binala ko na rin po siya eh. Pero nung may conversation kayo ng gano'n, Po. baka pwede pong ma-retrieve yun. Wala na. Dinalik ko na sa block. Pero nung time na po kasi nun, galit din po siya kay Sir Telegram na. Oh, kaya siya umalis, di ba? Kaya siya umalis. Tapos sabi ko po na na gusto ko, salitan lang tayo. Ilabas natin yung mga statement. So, sige, okay lang po. Tapos bigla pagka naalala ko, sinabi niya daw, nilaglag ako. Oo nga. Ibig sabihin, yung comment na yun, ikaw talaga yun? Yung... Yung nagko-comment doon sa, huwag po kayo maglala, magko-comment po kami doon. Yes, ako. Ikaw talaga yun? Yun lang po sinabi ko, parang iba kong sinabi lang po ako dun. Wala na? Sinabi ko lang, yun lang po yun. Tapos parang, nung kinausap na si Luis, Nilaglag ako. nilaglag ka na parang, Sabi daw po, magsisalita daw po kami dalawa. tapos magagawa ka ng kwento. Ganun daw po akong kwento. Hindi na po ako gumagawa ng kwento. Anong paglalag sa'yo ni Luis ba? Anong pakiramdam mo nung nag-ano si Luis? Sabi ko, ano isa pa lang po na ganyan pala gali niya. Parang mapagkakatiwalaan. Di pala. Simula nun, wala na. Okay? So, narinig niyo. So, it's mostly about si Luis ang biniblame dito. No? So, si Luis ang naging huda sa usapan nila. Okay? So, yung lumalabas sa kwento niya. So, this is another one na to clear. No? I-clear ni Luis kung totoo ba to. Kasi, na-involve siya eh. Okay? Patunayan niya, aminin niya kung totoong sinabi niya. Di ba? Na sila ang nag-usap. Ano nila yan? Pinagplanuhan nila yan. Bakit nila pinagplanuhan? Di ba? Kailangan kasing maliwanagan to. Okay? Alam ko, may mga ganitong issue. Dahil alam naman natin before. Di ba? Hindi ganun ka laki yung attention ni Luis. Ngayon lang nangyari yan. Although may mga supporter siya, meron siyang mga talagang sponsors din. But kumbaga, in terms of alaga or attention, di ba? Lamang-lamang itong si Dave. Now, kung totoo yung sinasabi nitong si Dave, di ba? Just tell the truth, Luis. Di ba? Kung ikaw man ang nagsabi, di ikaw ang nagsabi. Bakit mo nasabi yun din? Sabihin mo. Di ba? I know you for that, no? So, based doon sa aking na-observe sa'yo, no? Na kung ano man yung totoo sa mga sinabi o napag-usapan ninyo, tell it. No? Sabihin mo yun. Hindi naman kasi kawalan yun eh. Di ba? Kasi during the time na kayo ang nag-uusap, sama ng loob yung nararamdaman ninyo kay Tekram. Di ba? So, maaaring yung sama ng loob ninyo na yun is masyado kayo nag-overreact, hindi kayo nakapag-isip. Kaya, nung may kumausap sa inyo, no, nung pinaliwanag sa inyo, okay, kasi wala ka na din, paano ka mapapaliwanagan? Kasi nga, iniisip mo, hindi ka papayagan, kaya ka umalis. Eh. No. Sigurado ako, may sponsors, si Tekram, pamilya niya, kinausap yan, si Luis. Kaya nagbagong pag-iisip niya. Bakit? Diba? Because they are giving, no, yung details, yung iba't ibang senaryo kay Luis. No, na kapag, sige, magsasalita kayo, tuloy niyo ninyo yung pagsasalita ninyo. No? Kung ano man yung sinasabi ninyo against kay Tekram. Sa palagay ninyo, basta lang ginawa ni Tekram yan? Basta lang kayo pinagalitan? Basta lang kayo pinalo? No? Napagsabihan ng hindi magandang salita? Di ba? Kung ang mga magiging reason lang ninyo dahil sa napagalitan kayo, napalo kayo, no? Napagsasalitaan kayo ng hindi maganda, it's because they are disciplining you. Yun. Hindi pang mamaltrato ang mapagalitan ka, no, ng mga taong nagmamahal sa iyo. Parte yan, no? Na mainsulto ka, mapagsabihan ka ng hindi maganda, mamura ka, parte yan. Dahil gusto nila na mapaayos ka at ipamukha sa iyo na mali yung ginagawa mo. Yun. Okay?
For sure, yun yung mga magiging reason ninyo eh. No? Napagsasabihan kayo ng hindi maganda, napapagalitan kayo, no? Namumura kayo. Okay? Parte po yan ng pagdidisiplina. No? Kasi may mga batang pwede mong pagsabihan ng isang salita lang. Meron ng mga matitigas ang ulo. And kayo ay nanduroon sa part na yun, matitigas ang ulo ninyo. Kaya kayo nabibigyan ng striktong disiplina. Okay? Wala na, pinalak ko na po siya. Pinilak mo na. Oo. Kasi may nag-comment sa akin sa live na hindi daw ikaw yun. Yung nag-comment na magsasalita kami ni Luis. Ayun ako yung sinabi ko. Ikaw talaga pala Yes, yun lang. At least na-confirm na natin. Tapos after that, wala na pong sinabi. So anyway, wala namang masama doon. Kaya pala sila Anong walang masama doon? Nabitin yung tanong nito ni Jose, no? Parang may sinasabi si Dave na mayroon lang siyang porsyong sinabi, which means mayroon pang mga ibang comment. Bitin, Brad. No? So ibig sabihin, bukod doon sa kung ano man yung nasabi ni Dave, mayroon pang mga several conversations. Now, kung hindi si Dave yun, sino yun? And somebody is using Dave account? Ganun ba yun? Kasi bitin yung nila, oh. Ultimo si Dave, bitin yung sagot niya. No? Na yun lang yung sinabi niya. Pero based dito, no? Marami pang sumunod na mga comment si Dave na hindi niya alam or may gumamit ng account niya. Okay? Tingin ko lang yun, ha? Tingin ko lang yun. Kasi actually may lumabas ng conversations sila ni Luis daw na yun nga may mga sinasabi about sa pag-alis, napagalitan. So actually yun lang yung naging problema nitong mga batang mama na to ngayon eh. No? Bata pa si Luis. Yan yung naging problema nitong dalawang binatilyong to. Na matigas ang ulo ninyo, ayaw nyo sumunod dahil sa kayo dinidisiplina. Yun. Ang pinapasok niya ngayon, na maltrato kayo, hindi nyo gusto yung pinapakita sa inyo, no? Ayaw ninyong sumunod sa rules. So, yun. Napakababaw ng dahilan ninyo. Masyado nyong inaakap yung child abuse. No? Masyado kayong sensitive sa mga sinasabi sa inyo. Oo, dapat talaga hindi makarinig ng hindi magagandang salita ang mga bata sa matatanda dahil tumatanim sa isip nila yan. Ngayon, tignan nyo kung anong klaseng bata yung inyong sinasabihan. No? Different kids, different teenagers, no? May iba't ibang approach. No? Hindi pwedeng malumanay, hindi pwedeng biglaan, no? Hindi pwedeng sinisigawan. Okay? Pero sa inyo, sa tema ninyo, di ba? Ikaw, Dave, lumaki ka sa Divisoria. Ikaw, Luis, oo, may magulang ka, pero ang pagsubaybay sa'yo, hindi as strict as what Ramil is implying. No? Makikita nyo naman sa mga magsama nanay ni Luis Hindi siya ganun ka-stricto, mas stricto pa nga si si Madam Precious. Diba? So, tapos lalaki pa kayo, teenager pa kayo. So, yung katigasan ng ulo, hindi kayo nagkakalayo. No? It so happen lang, no, na merong mga taong nakapaligid kay Luis. Nasa realidad yung kanilang payo. Kay Dave, diba? Kasi, hindi magiging ganyan yung desisyon nito. Hindi nila aayunan ito kung alam nila, no, ang ginagawang pagpapalaki ni Ramil. Kasi alam nyo, kung talagang may nakikitang mali itong mga pinuntahan ni Dave, matagal na nilang nilabas yan, no? Matagal na nilang nilabas kung ano man yung mga butas na nakita nila sa pag-aalaga ni Dave, ay ni Ramil sa mga batang yan. Wala Ang tinatarget nila, yung mga ari-arian ng manalastas.
Okay? Na halos wala naman silang mapakitang ebidensya. Pinag-iinitan nila yung malalaking bahay, na yun pala naman, itong mamang ito, itong si Ramil, may negosyo, may sariling mga negosyo, no? Ang mga kapatid niya, may mga sariling business. My God! No? At kumikita ang YouTube ni Ramil. No? Kumikita ang YouTube ni Ramil. Kayo na nga may sabi, di ba? Nandahil kay Dave. O bakit ngayon wala na si Dave? Nanduroon pa rin yung mga sponsors or yung mga supporters niya. So, kikita at kikita si Ramil sa YouTube niya. Okay? So, I hope, no, one of these days, makarinig tayo sa Manalastas to answer these allegations of Dave sa kanila. Okay, so masyado na pong mahaba at yan lang po actually yung gusto kong i-share sa inyo. Because for me, these are the questions na kailangan ng kalinawan. Especially it involves money. At ngayon si Luis naman, 'di ba? Diyan nakamatay yung mga tao. So, sana one of these days may marinig tayo sa Manalastas. Mag-live ka na, Tech June, para malinawan namin to. Alright, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.